what if sa future magkaroon ng landslide, 'di ba, or isang malaking debris flow? So, ma-identify ba natin parang kung saan pa ang mga safe areas sa isang lugar? So, yun yung pinaka gusto namin talagang masolusyonan. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa Behind the Science podcast kung saan kakausapin natin ang ating mga scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng pag-aaral nila kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute. Ang guest natin ngayon is a Supervising Science Research Specialist at the NOAA Center, UP Resilience Institute. She graduated BS Applied Physics from University of Santo Tomas and MS Geology from UP Diliman. And she's been working with NOAA since the beginning, so more than 10 years ago na. So without further ado, let's all welcome Miss Audrey Ann Ibanez. Hi, magandang araw sa lahat, sa ayong mga constant na nakikinig. Ayun, so para sa mga long-time followers natin dyan, baka familiar sa inyo yung last name na Ibanez. So, nung episode 6 na feature natin si Sir Rich Ibanez. So, si Sir Rich at si Ma'am Audrey ay mag-asawa, no? So, kung interesado kayo dun sa research ni Sir Rich, check nyo yung episode 6. So, it's all about drone mapping, post-disaster mapping using drones. And ngayon, ibang topic naman yung pag-uusapan na pero disaster-related pa rin. And as usual, bago natin puntahan yung research ni Ma'am Audrey, kilalanin muna natin si Ma'am Audrey and yung journey niya kung paano siya naging isang scientist. So Ma'am, can you tell us when did you realize na gusto mo maging isang scientist? Napakahirap na tanong niyan actually. Since high school, parang napaka-interested ko na sa topic ng physics at saka mathematics. So, hindi sa chemistry at hindi rin sa biology, pero may something sa physics na napukaw yung attention ko. So, after graduating high school, naghanap ako ng school na nag-offer ng physics. So yun, nakakuha ako ng BS Applied Physics sa University of Santo Tomas. Hindi lang nga ako nakapasok sa UP, pero okay naman sa UST. So doon, 4-year course yun. At tapos, after kong graduate ng physics, na-realize ko, parang nagkukulang pa rin yung, parang feeling ko, parang may kulang after mo mag-aral ng isang subject o isa-isang topic nga ng science. Parang gusto kong gamitin yung napag-aralan ko sa application, lalo na sa Philippines, ganun. So after that, maraming pwedeng puntahan na ang applied physics. Meron kaming mga nasa biophysics, merong medical physics, may nag-medicine, mayroon din nag-environmental science. Tapos ako lang ata sa batch namin naisip yung earth science talaga. So yun. So after ng isang subject namin na tinatawag na instrumentation, doon nagme-measure kami ng mga CO2. Sabi ko, parang maganda itong i-apply sa iba-ibang earth science topic. So yun, buti nakapasok ako sa University of the Philippines sa geology. So yun, at napamahal na ako actually sa geology at tapos pinagsama ko na yung physics. So, mas gusto ko talagang inaaral ngayon ay geohazards saka geophysics. So, nasabi niyo po ma'am na napamahal na kayo sa geology. Mm-mm. So, saang part po doon ng equation naman pumasok si Sir Rich? Actually, sa VTech kami nagkakilala ni Sir Rich. So, siya ay professor noon, tapos ako ay first sub, ay parang nagsa-start pa lang ako sa masters, tapos since hindi kami pareho ng BS, pero pareho kami ng laboratory, which is understanding the volcano dynamics doon. Doon kami naging close dahil sa mga topic na ganun.
Ito yung mga behind the science stories. So, kung may mga undergrad or graduate students na nakikinig, malay nyo baka labmate nyo na yung mapapangasawa nyo someday. Someday. Yung ginagawa nyo po ngayon, ma'am, anong part specifically nung physics yung ina-apply nyo ngayon sa trabaho nyo? Actually, medyo naging focus kami sa geohazards. So, understanding ng mga iba-ibang natural hazards. Tapos, para intindihin yung mga natural hazards na iyon at kung paano sila nangyayari sa mundo, kailangan namin ng methodology, syempre. Yung methodology na yun, hindi lang kasi siya basic na application sa internet or sa computer, tas mangyayari siya. Siyempre, meron din behind theoretical, di ba? Theoretical physics doon, kung paano nangyayari yung mga numerical modeling, gano'n, yung GIS modeling. So yun, doon ako nakapagpasok o nakaka-input doon sa aming grupo kung tama yung methodology na ginagamit namin sa pagpapagawa ng mga simulation at hazard modeling. Tas bukod pa doon, isa rin ako sa nakatutok sa seismic reflection ng laboratory namin sa Volcano Tectonics Laboratory. So ako, si Ma'am Likha at saka si Romer Gakusan ang marunong sa paggawa ng seismic reflection survey. Ayun, so speaking of seismic reflection survey pala and Ma'am Likha, para sa mga first time viewers dito, na-feature din natin yung study ni Ma'am Likha about sa landslide ng Iriga. So check niyo yung mga previous episodes natin. So siguro ma'am, baka may mga viewers na ngayon lang nila narinig yung term na seismic reflection. So can you tell us ano yung ginagawa ng method na to? Ayun. So actually, madali siyang intindihin in a way na parang mag-explain ka. Kunwari, pag nag-aaral ka ng isang lugar, kailangan parang ine-x-ray mo siya, di ba? So yun. Ngayon, gagawin mo siya sa kalupaan naman. So, ang source para magkaroon ng reflected data mo is a source ng sound. So, dito gumagamit kami ng prepared energy generator o yung tinatawag namin PEG or hammer. Meron tayong 15 kilograms na hammer na ibabagsak sa lupa. Tapos, yung sound waves na na-produce nun ay pupunta sa computer. And then, gagawa siya ng inyong mga waves na nagta-travel dun sa iyong mga lupa, sa layers ng lupa. And using that seismic waves na yon, aaralin mo ano yung mga characteristic nung sinurvey mo. So, di ba para lang siyang x-ray or kahit anumang medical tools para intindihin yung katawan. And I guess dito din talaga pumapasok yung background ni Ma'am Audrey sa physics. Kasi para sa mga audience, kapag tiningnan mo kasi yung mga seismic reflection images, puro yan mga waves tapos mga kung ano-anong processing yung ginagawa. Oo. Actually, ang pagpaprocess ay hindi madali, Paul. Actually, minsan umaabot kami ng isang buwan para lang intindihin bawat characteristic na isang wave. Napaka-importante kasi ng anumang klaseng itsura, amplitude, o anuman yung wave characteristic niya. Mayroon siyang kahulugan sa nakikita nating velocity or sa composition or sa stratigraphy ng lupa mo. Pero yung tinitingnan nyo dati, ma'am, gano'n siya kahaba na image na ile-layout nyo sa lupa? Oo. Actually, marami na kaming mga studies na ginamit yung seismic reflection. Siguro ang ma-share ko ngayon yung yung master's thesis ko na gumamit din ako ng seismic reflection. Ito yung pagmamapa ng Lubao Fault. Inintindi ko kung ito ay isang active fault. So, yun, nagkaroon ako ng I think 6 na linya, 6 na seismic lines na ang haba ay umaabot ng mga 150 meters to 250 meters. Tapos ang lalim na nakukuha namin o nakuha ko sa pag-i-image ay nasa 100 to 150 meters. Yun. So para sa sa audience, yung seismic reflection, kasi ako familiar din kasi yun yung ginawa ko for my master's and also ngayon sa PhD ko. Pero wala akong ginagawa na kahit anong processing, more on interpretation.
So meron yang land-based na mga surveys tapos meron din marine. So yung marine, yun yung ginagawa ko. And then kay Ma'am Audrey, yun yung on land. Magandang aralin. Lalo na kunwari meron kang data sa land, tapos titignan mo kung meron din sa katubigan. So yung dalawang data na yun ay pwede natin gamitin kung may nakikita tayong kakaiba o magandang characteristics. Pero pag tumitingin ako ng mga profile sa sa lupa, parang mas nahihirapan ako tingnan siya kasi parang mas magulo siya compared sa mga marine na surveys. Ewan ko kung sa akin lang yun. Oo. Alam ko ay maganda yung filtering kasi pag sa marine survey, oo. Sa land kasi talagang minsan may mga iba tayong process na minamano-mano pa. Oo, kaya medyo nakakahilo talaga pag titignan mo at i-interpret mo yung data. Yung on land din po, 'di ba, na gamit, siya, mabigat siya na gamit. Kailangan yung kargahin sa mga sasakyan. Sa vehicle talaga, oo. Actually, may isa kaming ginamit sa NIGS na yun lang talaga ang pakay sa kanya doon sa sasakyan. Talagang doon namin minamount lang yung PEG, yung propelled energy generator. So, sina Kuya Titan, sina Kuya Pepito, kung familiar ka sa kanila, sila yung tumutulong sa akin, sila yung taga-drive para lang din ma-move yung bawat geophones at saka bawat point. Ayun, since nagkikwentuhan naman po tayo ng previous na thesis nyo, siguro maganda din po na i-share nyo sa audience yung naging other projects nyo din sa NOAA during the past 10 years. Oo, ang dami. Naku po. Nakakatawa actually na natutuwa kasi paiba-iba yung topic na pinasukan kong mga projects. So, akala ko noon nung masters ako, magfo-focus lang ako sa geophysics. Pero hindi. Dahil sa opportunity sa NOAA, maraming mga natutunan. So, halimbawa dito yung pag-aaral namin ng ground subsidence sa Kamanava. Noong as early as 2010, I guess, meron na kami pag-aaral doon. At tapos sinundan ito ng paper na publish lang recently namin ni na Solapas, si Jolly. So yun, kasama din ako doon ngayon naman ay inaral namin yung subsidence in other metro cities katulad ng Cebu, Davao, Iloilo. So yun, so may continuation sa 10 taon namin na pag-aaral. May mga kasunod at umaasa pa rin naman kami at mukhang may makikita pa rin kami pag-aaral for future. Yun, subsidence. Tapos ang isa sa mga pinakamatagal kong inaaral kasama ang iba pang mga NOAA researcher ay landslides in the Philippines. So yun, actually ito yung isa sa mga paper namin na i-discuss natin, no? So nagkaroon kami ng landslide susceptibility mapping sa Leyte, Philippines. Tas ang pinaka-objective talaga ng DOST project na ito is imapa yung buong Pilipinas gamit ang mga high-resolution maps. So yun, para mas ma-improve yung ating mga hazard maps. Tapos, ano pa ba? Ngayon, related din sa geohazards, meron din kami mga storm surge mapping at saka mga tsunami mapping at volcano. Sa volcano, ngayon ay nag-aaral kami ng ashfall. Tapos, mag-aaral din kami ng yung capability ng bulkan, kung kaya niya ulit pumotok, ganun. So, hindi lang dahil porket inactive na siya, hindi na siya aralin, hindi totoo yun. Kailangan natin aralin pa rin yung isang bulkan. Tapos, lineament analysis, kahit din nag-aaral kami ngayon ng ground shaking. Ayun, gamit ang Fukushima and Tanaka na method. Ayun, so since research na yung pinag-uusapan natin, siguro mag-focus na tayo dun sa one of the papers ni Ma'am Audrey. At ang title nito ay Landslide and Debris Flow Susceptibility Mapping of Leyte Province, Philippines using Remote Sensing, Numerical Modeling, and GIS. So, first question po, palagi namin, can you explain po muna yung paper nyo in just one sentence? One sentence. Okay, sige. So, ito, gumamit kami ng iba-ibang klaseng methodology. Katulad ng numerical modeling, inventory,
at saka debris flow modeling para sa buong Leyte province. So ito ay para sa pag-aaral ng mas maganda pang resolution at saka sa development. Sige, makakatulong kasi ito sa development sa pag-identify ng mga evacuation centers and other important sa ating lugar. Bakit po Leyte yung napili nyo out of all the provinces? Actually, noong panahon na nasa DOST landslide pa kami sa NOAA, dito nagkaroon ng Typhoon Haiyan, Typhoon Yolanda, yung sa Yolanda. So 2013 yun. So alam naman natin kung gaano ka-disastrous yung nangyari, di ba? So nakita namin na kahit landslide ang inaaral namin, ito ay importante na makapag-provide kami ng isang mapa na makakapag-identify pa rin ng mga safe zones. So yun yung pinaka-motivation namin kung bakit kailangan pa rin namin makapag-produce ng isang magandang mapa, lalo na for landslide. Tapos ito rin kasi ay makakatulong sa iba pang mga hazard maps katulad ng storm surge, flooding, and also sea level rise. Yung natatandaan ko nung 2013, kasi that time pa lang ako first year college. Yung natatandaan ko talaga na parang tumatak na hazard nun ay yung storm surge. Pero yung po ba, yung damage ng landslides, mako-consider nyo ba siya na kasing intense ng damage ng storm surge or mas damaging pa rin yung storm surge? Oo, actually mas malaki yung damaging ng storm surge, mas marami ang natamaan, mga casualties natin. Pero yung sa landslide, meron din, may mga rainfall-induced landslides pa rin tayong nakita after mismo nung typhoon. So, bale, yung tawag nito, yung ginawa nyo po na susceptibility mapping ng landslide, parang to improve yung existing na current na landslide hazard map at that time in response to dun sa I see. Oo. So, actually, na-realize nga namin ever since na sa pag-aaral namin ng NOAA, kada may isang disaster, may natututunan tayo. Diba? Parang, so, dun sa pagkakatuto natin yun, kailangan may magawa tayo. So, ito yung siguro sa mga initiative namin sa NOAA din. So, katapos ng isang disaster, na-motivate kami na gumawa ng isang mapa na high-resolution map nga. Kasi noon, kung maalala natin sa Typhoon Haiyan, ay pati mga evacuation centers ay natamaan. So, yun ay dahil sa storm surge, di ba? Pero, what if sa future magkaroon ng landslide, di ba? Or isang malaking debris flow. So, ma-identify ba natin parang kung saan pa ang mga safe areas sa isang lugar? So yun yung pinaka gusto namin talagang masolusyonan. Kapag sinabi niyo pong high resolution, ano pong ibig sabihin ng gaano ka-high yung high resolution na yan? Oo, so ang ginamit namin hanggang ngayon, actually gumagamit kami ng mga high resolution maps. Yun yung mga base maps natin na ginagamit namin bago kami makapag-model. So ito ay interferometric synthetic aperture radar na merong 5-meter resolution. So ito ay napakahalaga para sa isang downscale na community, example sa barangay. Mas nakikita natin yung pinaka-epekto nito hanggang sa barangay level. Meron din tayong base map na tinatawag na light detection and detection and ranging. So LiDAR. So yun naman ay nasa 1 meter na resolution. So yung mga ganitong base map ay napaka-importante kasi high resolution nga ito. So makakapag-provide ito ng mas detailed na mapa kapag tayo ay nakapagbigay ng hazard map. Yung mga landslides, ano po ba yung mga nagpo-promote para mag-occur yung landslide and how did you map yung landslide susceptibility na to? Ayun. Actually, itong papel na to is composed ng maraming authors. Kung napapansin mo, halos 24 kami lahat sa authors. Kasi yun yung buong team ng landslide ng NOAA. So, iba-ibang methodology kami naka-assign noon. So, ano ba ang mga nagtitrigger sa landslide? Meron tayong rainfall-induced landslides. Meron din tayong earthquake-induced landslides. Meron tayong mga debris flows.
Actually, meron din tayo ngayong mga lahars na kino-consider kasi pag umulan, di ba, iba rin yung kanilang epekto sa isang community. Tapos, nakapagmapa din kami ng mga alluvial fans. So, hindi ko alam kung nakapag BTS na ba si Francesca Llanes or si Carmel Escape. Si Miss Carmel. Ayun. Tapos so, tama. Minamapa nila yung mga debris flows sa isang alluvial fan. So, yun yung actually, iba-iba yung methodology na ginamit namin. Pati remote sensing technique ginamit namin para ma-identify namin yung mga existing na landslide sa buong Pilipinas at meron ding possible na ma-remobilize yun. So, yung pagmapa namin yun ay ginamit namin sa buong Leyte. So, iba-ibang methodology para makaproduce kami ng isang magandang mapa para sa Leyte province. Yung napoproduce nyo po na map, paano nyo po siya nabavalidate? Ano lang po ba yun? Based sa naging epekto nung 2013 na Haiyan or may ano pa? Tinignan nyo rin yung mga landslides na nangyari before and after nung Haiyan? Yun ang magandang contribution ng landslide inventory. So, gumagamit kami ng remote sensing technique para ma-identify namin, ma-delineate namin yung mga pre-existing nga, yung mga dating mga landslide at saka epekto ng posibilidad na typhoon, earthquake, tas biglang nagkaroon ng landslide. So, mabibilang na namin ngayon kung ilan ang mga landslide na dahil sa isang disaster. So, yun. Paano nyo pa yun, ini-inventory? Nagcha-chopper kayo every time dun sa Hindi. Actually, Google Earth yung una. Una naming method, Google Earth. Okay. Oo. So, in-scan namin yung buong Pilipinas per province, isa-isa. Linagyan namin ng point kung alin saan ang source at alin ang pinaka binagsak ng landslide. Yun yung una sa Google Earth. Tapos pangalawa, gumamit kami ng mga iba-ibang satellite imagery katulad ng Sentinel-1, yan, Landsat. Tapos recently, actually for the past 5 years, we're also using Planet. So, kapag sinabi po ba na na nagkaroon ng landslide, may specific po ba yun na size para matawag mo siya na landslide? And gaano ka liit yung pinakamaliit na nakikita niyo sa mga satellite images? Magandang katanungan yan. Yung pag-measure ng isang landslide ay sa amin, lalo na kapag remote sensing, ay gumagamit si CM, si Miss Escape, at saka yung iba naming team ng NDVI na technique. So makikita namin kung ito ba isang landslide, unang-una, tapos gano'ng kalaki yung landslide na ito. So, may mga iba kasi minsan na point namin parang kaingin lang. Alam mo ba yung ganong, yung nasunog lang pala. Sinunog lang. Oo. So, yung technique na landslide inventory, maganda kasi siyang pag-validate ng aming mga models. So, kunwari, meron kayong rainfall-induced landslide. So, sa mapa, may pula, may orange, may yellow. Tapos, gagamitin namin itong mga landslide inventories na to para tignan kung nakalapat ba sila sa red areas, highly susceptible ba sila sa orange, or wala naman sila sa yellow. And yun din ang ginagamit namin ngayon sa NOAA. So dun po sa sa Google Earth, kasi kung i-inventory nyo lahat ng landslide, from what year kayo nagsimula hanggang... Nag-start yung project noon I think 2013. So meron kaming landslide inventories as early as 2013. And currently, syempre hindi na namin ginagawa yung araw-araw, tinitignan namin yung Google Earth, no? Wala, parang ginagamit na ngayon namin na inventory is base sa isang disaster. Kunwari, halimbawa na lang noong 2019, nagkaroon tayo ng Central Luzon earthquake. So after ng earthquake na ito, madalian naming tinignan ang mga satellite imagery, lalo na ang Planet. And nakita namin na meron halos tayong 2,000 to 3,000 na landslide after nung earthquake na iyon. So yun ay importanteng landslide inventory ng after na isang disaster. Meron din kami sa Cotabato after ng series ng earthquake sa Cotabato. Yun. And sorry, daldal ko, pero recently lang,
Yung Typhoon Christine, if familiar ka, di ba? Nangyari to sa Batangas. Nakita namin na maraming landslide na nangyari after ng Typhoon Christine at sa area ito ng Batangas, yung mga coastal areas ng Taal. Ay, regarding po pala sa ganyan, kasi nabanggit mo na yung isang event may 2,000 documented na landslide. So for example, kung titingnan mo yung satellite imagery from 2000 hanggang dun sa 2013, nape-preserve lahat ng ganon na landslide or parang nabubura din siya sa mga satellite images? Oo, may mga malalaking landslide na nandun pa din, ganon. So after, kunwari, titingin tayo ng within 4 years, tapos kita na lumalaki yung landslide, andun pa rin siya. So may mga ganon instances. Pero meron din na may maganda siguro efforts na nangyari, hindi nawawala yung mga landslide na ito. Minsan may mga puno na gano'n. Kapag ano po ba, yung isang lugar, for example, sasabihin mo na prone siya sa landslide, ang ibig sabihin po ba nun, yung lugar na yon pwedeng magkaroon ng isang malaki na landslide or pwedeng maraming landslide pero mga maliliit na landslide? Considered ba yun na prone or high susceptibility or something? Siguro pwede ko tong i-kumpara dun sa sa Mindanao noong yung earthquake na series of earthquake noong 2020 na Mindanao sa Cotabato. So makikita natin sa NOAA hazard map na pula na high susceptible yung buong area kasi nasa kabundukan siya. Tapos after ng earthquake, napakarami ng mga landslide na nangyari. Tapos nakapag-inventory nga kami gamit yung satellite imagery. So kung yung tatanungin mo is pag nasa pula ba is sure ba na magkaka-landslide? 'Di ba? Yun yung gano'n. So ang tatanong mo muna, ano ba ang mga triggers na pwedeng mangyari dun sa lugar na yon? Either may earthquake na mangyari or rainfall, heavy rainfall na dun dadaan ng bagyo sakto dun sa napakapula. So prone ka o ibig sabihin dapat maging alerto na pwedeng mag-landslide yung isang lugar. I see. Ano pong klaseng data yung kinakompile nyo para ma-map itong mga areas na prone and hindi prone sa mga landslide? Anong klaseng data? Okay, so iba-iba kasi yung atake natin sa iba-ibang mga triggers na landslide. So, halimbawa, sa rainfall-induced landslide, ito yung tawag namin itong shallow landslide. So, tinitingnan namin yung rainfall amount na pwedeng mangyari sa isang lugar. Tapos, yung kanyang 5 meters shallow o yung soil capacity, yung soil mismo, yung soil component in 5 meters. So yun, may mga zones tayo. Pag naman earthquake-induced landslide, kailangan natin i-consider yung pinakamalapit na active fault dun sa area. So yun, so ano pa ba? Ground shaking, kung prone to sa isang ground shaking yung isang area. Tapos kapag debris flow, kung meron tayong alluvial fan at alam natin possible na mangyayari ito. Ang debris flow ay pwedeng mangyari kapag nag-rainfall induced ka or earthquake induced din. So tulad nung nasa Ginsa-Ugon, Barangay Andap. So yun yung pinaka-importante. Yung mga 3 landslides na yun. So hindi po pala siya pwedeng malump na isang map lang na dapat naka-separate na ito kapag earthquake-induced, ito kapag rainfall. Tapos sa NOAA, pinagsasama na namin yung rainfall-induced at saka yung earthquake-induced na mapa, na landslide simulations. So para mas madaling intindihin. Yung sa results niyo po pala, ma'am, dun sa map na na-produce niyo dito sa study, how does it compare dun sa previous na landslide hazard map sa Leyte? May mga po ba? May mga similarities and differences? Like for example, dun sa previous map, not prone to landslide and then nung ni-reclassify nyo, naging prone na siya or the other way around? Sayang, no? Hindi tayo makapag-project ng dalawang mapa o yung mga mapa. Pero,
Tama. May mga mapa pa rin tayo na ginagamit, tulad na MGB, ganyan. So, tama naman sila na may mga areas na high susceptibility, medium susceptibility, at saka low susceptibility. Itong na-produce namin sa paper na ito and actually sa NOAA itself is, ang maganda ay nakapag-identify kami ng mga safe areas. So, hindi lahat ng buong mapa ay may kulay. So, yun. Kung titingin ka sa mga ibang mapa noon, nung panahon, lalo na nung panahon ng Typhoon Haiyan, ay talagang 3 kulay ang isang mapa. So, dito, ang ating objective ay makapag-identify ng safe areas na magagamit sa rehabilitation and also for other developments. Oo nga. Yan din yung napansin ko dati nung college days. Yung mga landslide hazard maps, ano lang siya. Pati yung mga low-lying areas may kulay pero may nakalagay doon na low susceptibility. So yung sa inyo po, ano na yun? Kumbaga yung flat area, hindi na siya classified na low kundi parang zero, parang ganon. Kasi lagi ko to naririnig kay Dr. Mahar, di ba? Ang gusto natin sa isang hazard map ay hindi makapag-identify ng mga delikadong lugar kung hindi makapag-identify tayo ng area kung saan pwedeng tayuan ng evacuation center at mga lugar kung saan pwedeng lumikas, di ba? So may safe areas kung gusto mo ito gamitin para sa turismo or gamitin natin ito bilang isang government project, ganun. So, yun yung magandang ino-objective namin dito sa mga mapa na to. Ay, dito po pala ma'am, anong mga modeling software yung ginagamit nyo to produce yung mga ganitong maps? Gumagamit kami ng numerical modeling ng SynMap, Stability Index Mapping, tapos gumamit din tayo ng COLTOP, ng Matter Rocking, and for debris flows naman, gumamit kami dito sa paper na to is Flow 2D. And then, yun. Ang maganda dito sa paper na to, hindi siya tumigil dito lang. So, yung team namin ngayon sa hazard assessment team sa NOAA ay nag-explore pa na iba-iba pang mga methodology para ma-improve pa. So, meron na kami ngayon tinatawag na TRIGGERS-P. Yan. So, yan yung mga bago naming software for landslide modeling. So, yun nga ang paggamit ng remote sensing tapos mag-identify ng mga post-events o post-landslide using remote sensing technique and analysis. Pero yung ganitong software po ba ano lang siya? Free or mga mamahalin na software? Nung panahon namin, alam ko may charge to. Oo. Nung start nung project namin, medyo may kamahalan. Pero may mga GIS, alam ko may mga GIS softwares na free din naman for landslides modeling. Ayun. So ngayon, punta na tayo sa more on behind the scenes. So nabanggit ni Ma'am Audrey na part ito ng Project NOAA, isa sa mga projects nila dati. So siguro po, can you share to do this map, gaano kalaki yung funding na kinailangan and sa anong mga klaseng activity siya ginagasto? Yung funding siguro na tinutukoy natin yung sa DOST mismo o yung mismong paggawa namin ng mapa sa paper na to? Pwede po both. Okay. Well, alam naman, hindi ko kasi alam yung mismong values, pero pag DOST project kasi, didepende ito kung ilang taon. So, umabot naman kasi kami ng 2 to 3 years. So, enough yung funding ng DOST and co-agency naman o co-partner natin si NIGS and other mga institute or agencies, government agencies. So, may enough na funding for this. And maganda na kapag magkakaroon tayo ng isang project is makapag-publish talaga tayo. Napaka-importante nun. Kasi para maging reliable yung ating ginawang resulta at methodology din. So yung po pala ma'am, yung map na to, ito na rin yung nakalagay dun sa sa NOAA na website or may parang updated version nung... May mga updated versions, ayun.
Oo, may mga updated version. Actually, continuous ang pagmamapa namin, lalo na sa mga debris flows kasi dahil kasi target nga natin buong Pilipinas ay mamapa. And ngayon, nasa UP Resilience Institute na rin naman kami. So, may magandang funding na nabibigay sa ating mga researchers para i-continue itong efforts na ito at itong study na to. Ay, nakalimutan ko po itanong kanina kasi sabi niyo nag-inventory kayo nung landslide. So yung pag-inventory na yon, ano lang siya, mga locations or pati mga size, and ano lang ba to? Manual niyo siya ginawa or you have some automatic na detection method? Ayun. Yung una, manual. Nung una nagma-manual talaga. Tapos, nung una point lang yung ilalagyan mo siya ng mark, tapos may kukuha kang coordinates. Tapos nag-improve kami in making a polygon para makita natin yung size. At yung size, laki, at saka saan. Tapos, tinignan din namin kung saan mas maraming landslide sa buong Pilipinas, anong probinsya ang makikita natin na mas prone sa landslide. And then, actually, parang hindi ako sure pero alam ko si Miss Carmen Escape, isa sa mga researchers namin, is nakastart siya gumawa ng automated na pag-identify ng mga landslides. And ngayon, continuous pa rin namin ginagawa naman yun. At since marami kasing mga methods na kailangan for landslide, so yun. Sana mai-consider ulit namin yun, aralin, yung automated na lahat. Ay, dun po pala sa manual na detection. Kasi di ba pag nag-Google Earth, pwede kang mag-zoom in and zoom out. May ano ba yon? Parang may recommended kayo na height na dun kayo titingin para ma-identify nyo yung landslide, or zoom in lang kayo hanggang sa makita siya? Ang kagandahan kapag zoom in, makikita mo talaga kung landslide ba talaga siya. Pero pag nag-zoom out ka kasi, mas kita mo naman yung direction or yung pinakabagsak ng landslide at saka yung haba. So, pag nag-zoom in ka naman ulit, makikita mo yung topography kasi sa Google Earth, di ba? Makikita mo alin na mas mataas ang elevation, di ba? Tapos bigla bagsak. So, yun. Magandang tignan yung ganung bagay sa Google Earth din. Ayun. So, kanina na-discuss natin yung manual na detection sa pag-landslide inventory. In addition po that, ano pa po yung ibang challenges in doing this study or in doing landslide hazard maps? Actually, in general siguro, ito yung isa sa mga first paper namin bilang isang early young scientists as early researchers. So, medyo mahaba ang pinagdaanan namin dito. Tapos marami kami. 24 kami sa paper. So, it's a good practice talaga sa amin. Lalo na nasa industry kami na academe and research. So, ang naging challenge ay iba-iba ang style of writing, the way we write it. Kasi nga, iba-iba yung methods na ginawa namin. And we work as a team talaga kung paano namin magiging smooth yung paper, and with the help of our advisor, si Dr. Mahar Lagmay. So yun yung isa sa mga naging challenge talaga. Speaking of mga ganito po pala, mga landslide na events, kasi may naalala ko, di ko matandaan anong bagyo to. May pinost si Sir Mahar na di ko rin matandaan anong lugar siya. Basta may pinost siya dati na before and after na image nung isang lugar. Tapos yung before, nakikita mo yung mga location ng mga bahay, and then yung after, parang natabunan na siya, and then na-extract mo yung mga points para yun yung doon mo gagawin yung mga rescue operations. Actually, grupo din ng hazard assessment yun. Check ko lang, Davao, sa Mako, yun, Mako landslide. This year lang din nangyari yun. I think as early as mga February ata o March ito. So, yung area is prone sa landslide. And nung nag-landslide ay halos natamaan yung buong barangay at nabaon yung mga kabahayan. And agad-agad kami tumulong. Actually, gumagawa talaga kami ng quick response team, lalo na kapag sa ganito. In-identify na namin yung footprint nung landslide o dinilinate na namin siya based sa mga nakikita namin sa news, sa drone imagery na lumalabas sa news. And base dun sa imagery na yon, nakapag-drawing kami ng shapefile,
Tapos pinatong namin dun sa hazard map ng NOAA. Tapos dun sa hazard map ng NOAA, sakto ay may mga footprints na kasi kami ngayon gamit ng OSM. So na-identify din kung ilan ang mga kabahayan na posibleng nabaon. Tumulong kami sa quick response, na-identify namin yung coordinates ng mga bahay. So yung pinost ni Sir Mar sa Twitter, sa Facebook, yun. Yung mga ganong lugar po, naka-classify ba yun palagi sa sa mga hazard maps na prone, or yun pa yung parang subject for validation, parang ganon? Sa case ng Mako landslide, pula talaga siya sa mapa namin. So high susceptibility talaga siya sa landslide. And yung na-observe namin dun sa satellite imagery, kahit sa Google Earth, in-inventory namin siya mga ilang taon. Nagsa-start na ba itong landslide na to? Nag-landslide na ba before? Ganun. In-investigate namin. And napansin namin, nag-landslide na before yung area na yun. Tapos, siguro, nagkapuno ulit. Tapos, bigla nag-landslide ulit. So, hindi nangyari na first time yung Mako landslide. And I guess yun yung mga tawag nito. Kapag gumagawa kasi ng science, parang interesting makita ito sa mga sa mga maps. Mm-mm. Pero pag nakita mo na yung mga impact niya sa tao, parang ang bigat niya sa sa pakiramdam. Totoo yan. I-share ko lang yung recently na bagyo, yung sa Christine. Pumunta kami sa ground zero ng landslide area, and nakakalungkot. Yun ang lagi kasi may mga batang namatay dun sa area, and wala, and parang after ng typhoon talagang biglang bumuhos yung landslide sa mga kabahayan. So yun na rin kasi parang motivation ko bilang isang scientist, I guess, na makatulong sa bayan. So hindi ko expect na akala ko porket physics graduate ako, may tutulong ba ako sa Pilipinas? Parang ganun yung question. Tapos ngayong nasa geology na ako, tas nag-geohazard, napakalaki din pala ng magiging impact mo sa tulong mo sa kahit sa simpleng mga bagay-bagay katulad nung pagmamapa o pagla-landslide hazard mapping. Yun. In addition po with that experience, in doing these kinds of studies, mga landslide hazard maps, ano yung mga masasabi mo na mga memorable na good experiences? Well, marami. In a way na nakakatuwa na nag-start kami as a DOST projects, na Project NOAA. Tapos ang mga members ng team ay ngayon, hindi na kami magkakasama, iba-iba na kami ng mga direksyon. May PhD graduate na, may iba-iba na. Si Maricar, alam ko din siya dito kasama. Yan, si Maricar, si CM, si Francesca. So, yun yung nakakatawa. Patuloy ang pag-aaral sa hazards at also sa Philippine disasters at saka mga BRRM efforts. So iba-iba nga lang kami ng tracks. Ang magandang side is patuloy pa rin ang pag-aaral namin. Ako nagstay ako sa NOAA, and nakakatuwa, may mga bago tayong mga researchers, may mga young researchers na interested sa ganito pa ring mga bagay. And actually yung mga sa mga bagong viewers, actually madami na kaming na-feature dito na mga OG na RA nung ng NOAA. Mga original talaga na RAs ng NOAA, madami nang na-feature dito. So check nyo lang yung mga episode list namin, kasi ito rin yung kagandahan din ng partnership ng podcast namin with NOAA. Nakikilala nyo kung sino yung mga nagpasimuno. Oo. Tsaka ang nakakatuwa din, I think, nakalimutan ko lang, i-add ko lang yung good side is, hindi lang ngayon landslides ang inaaral ng project ay ng NOAA, dahil ng hazard assessment team. So ngayon, meron na kami mga volcano hazard assessment. Tapos, meron na rin kami, of course, may managed to storm surge na ever since. Tapos, ngayon tinatry namin aralin yung tsunami. Yan, kung paano nangyayari. Severe sea level rise. At ang pinaka-recent nga is yung ground subsidence. So yun, patuloy lang pag-aaral. Napakarami natin gusto pang aralin.
madaming nabanggit si Ma'am Audrey na para future directions nila. Pero in regards po with the study sa Leyte, may mga current projects po ba kayo sa Leyte or mga upcoming na projects? Sa Leyte ngayon, wala. Pero ngayon, sa NOAA kasi is marami na tayong natutulungang mga municipalities. So, ang maganda ngayon, ang ating mga iba-ibang mga municipalities ay proactive para makagawa ng magandang contingency plans at mga iba pang development plans nila. And the way to do this is to have good maps, or ito nga, yung mga hazard assessment team natin, hazard maps natin, ay improved version. So yun ay napaka-importante sa pagpaplano sa isang munisipyo. So ngayon, puros kami projects with the mga munisipyo, provinces, and thankful kami na nilalapitan kami para makatulong din sa kanila. Yun, so may mga municipalities at mga schools, state universities din. So ang target ngayon ng Resilience Institute is to capacitate also our state universities para makatulong sila sa sarili nilang mga probinsya at munisipyo sa pagmamapa at hindi lang pagmamapa pero yung iba-ibang DRRM efforts. Ay, by the way po, nung ginawa nyo yung study na to, kailan nyo siya na-realize na pwede na to for a publication? Actually, si Dr. Mahar Lagmay ang nagpa-realize sa amin. Ever since naman napaka-motivated sa amin ni Sir Mahar na yung ginagawa niyong to ay napaka-importante, ganyan. So publication worthy na ito, ganun. So dahil natutuwa kami na ang aming supervisor, ang aming head ay naniniwala sa aming gawa at ang sinasabi naman niya ang yung method na ginamit, ang yung resulta ay publication worthy na at ito ay makakatulong na sa ating bayan. So, yun ang aming go signal. Hindi namin to madalas na tatanong sa mga guests. Pero ano po yung paano nyo pinili kung saan nyo siya ipapublish? Actually, hindi ko masagot kasi sa sobrang tagal na nitong paper. Pero isa sa mga masasabi ko, isa ito sa mga kauna-unahang volume at issue ng Journal of Philippine Geoscience and Remote Sensing Society. So yun. So isa sa mga kauna-unahang papers nila to. Nagkaroon po ba yun ng kasunod na volumes or? Yun ang kailangan mo i-search. Oo, kasi parang recently nga napansin ko, sabi ko, parang itong journal na ito ay nandito pa ba? Parang gano'n. Yung phrase pa lang na parang geoscience and remote sensing, blah blah blah. Parang madami ng yan. Tawag nito, madami siyang mga societies in other countries at mga international. Ayun, wala lang. Curious lang ako. Actually, na-curious din ako. Kailangan ko i-check. Ayun, so ano po yung ma-advise nyo sa mga aspiring researchers? Ayun, aspiring researchers. Ayun, wag paghinaan ng loob, I guess. Kasi siguro nag-start din ako doon na parang kini-question yung capabilities and everything. Pero once na naging motivated ka at alam mo na naiintindihan mo, unang-una is naiintindihan mo ang mga nangyayari sa paligid mo, lalo na yung sa landslides, sa iba-iba pang mga disasters, at gusto mong tumulong. So, yun, isa sa mga magagandang motivation to be a good researcher or to be a good individual, di ba? Parang madali ang buhay kung gusto mo talagang matuto. Kung may mga younger audience na na-intimidate na mag-pursue ng science, huwag kayong ma-intimidate. Kasi True. Sa lahat ng mga pumunta sa science sector, may face talaga na naramdaman nila yon. Pero eventually, ma-realize mo na hindi naman siya intimidating. Actually, nakaka-intimidate lalo kapag nag-publish ka na. Kasi parang, tapos babalik sa'yo yung paper mo, tapos nandyan yung mga reviewers, gano'n, tapos mapapa-question ka sa sarili mo, tama ba itong ginawa ko? So yun, kailangan mo talagang mag-aral. Kailangan talagang masagot mo ng tama ang yung mga reviewers. And speaking of reviewers, kasi
parang ilang beses ko na rin 'to nabanggit din sa podcast na lalo na sa mga first time pa lang mag-publish siguro. Tapos kapag nabasa nila yung mga comments ng reviewers, may minsan ma-offend ka. Tapos doon mo, yun nga, yung nabanggit ni Ma'am Audrey na parang iniisip mo kung tama ba yung ginagawa mo or not. Pero yung kailan mo lang ma-realize na kapag nag-publish ka, pag may nabasa ka na comments ng reviewers, wag mo siya i-take personally na parang Tama. attack attack sa pagkatao mo. Oo. Yun, i-take mo siya to improve yung paper. Tama. Before we let you go po, Ma'am Audrey, do you have anything to promote? Anything promote? Ayun, promote ko lang ang UP Resilience Institute. Siyempre, open ito actually kahit sa mga students natin sa College of Science. If they're willing to work on DRR, yan, open kami. And then sa mga state universities, we're also accepting internship. And then we also have may mga modules kami for DRR din. And doon is meron basics of resilience na tinatawag. Si Sir Rich ang nag-handle doon. So yun. What else? Promote VTech. Of course, VTech. Don't forget VTech. So join kayo VTech, lalo yung mga geologists natin dyan. We need you, motivated students para makapagtulong sa ating bayan. Open pa po ba yung massive online course or nag-close na yun? Yung sa resilience? Kailangan tanungin si Rich. Pero I think kakatapos lang nung second module. Naka-enroll ka ba? Hindi nga po eh. Busy. Enroll na. Sinubukan ko dati gumawa ng account dun sa 'di ba sa UP-OU po 'yon. Parang hindi nag-activate yung account ko. Hindi ko alam anong nangyayari. Talaga. Pag ganun, i-email mo lang kami, lalo na sa ang education division. I think bahalang may nagkaroon ng problem. Pero dapat pag nag-enroll ka is may acceptance agad. Subukan ko siya ulit. Ayun. So, I think dito na nagtatapos yung episode natin for today. For anyone interested dun sa sa landslide na hazard map ni na Ma'am Audrey and yung NOAA, check niyo yung website nila or itong paper. Nakalink naman palagi yung paper sa description. And ayun, see you everyone sa next episode. Madami pa tayong pag-uusapan na ginagawa na research ng ating mga Pinoy scientists. Thank you!